Nako, Bato de la Rosa, tago pa more. Then mukhang this time, lumabas na ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Magandang araw po sa inyong lahat na inbag ni Aldaw, kada kayo aming kakabsat, and welcome back to my channel. Ayon po kasi dito sa bali-balita ngayong araw na to, inihayag ng political commentator na si Richard Heydarian na nakita niya na umano ang isang kopya ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni Heydarian, "Unless my eyes are lying to me, I literally had 5 seconds to go through kasi I was also wondering, totoo ba tong Barangay Bato? Because they were always questioning, ano ba talagang address niya? Where is this name Bato coming from?" Anya pa, hindi lamang umano address ang nakita niya sa naturang warrant, kundi pati ang logo, signature at lahat ng pwedeng indikasyon na lehitimong dokumento ang nakita niya at si De La Rosa ang next in line. Having said that, should we be surprised? I mean, if they went after President Duterte, it was just a matter of time to go after the COO and other key perpetrators ng drug war which allegedly led to extrajudicial killings. Nako, Heydarian, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Ay di lalong magtatago na tong si Bato de la Rosa. Hindi nga ba't absent na siya dyan sa mga session sa Senado? Paano yan, Amy Marcos? Mukhang totoo na may warrant of arrest si Bato. Hindi nga ba at mayroong pahayag itong si Amy Marcos at pinagdududahan niyang warrant of arrest ni Bato? Maintindihan, bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Nasa telepono daw. Nasa telepono. Ngayon, kung totoo na walang warrant of arrest si Bato de la Rosa ay ni Marcos, bakit siya magtatago? Ano ang kinatatakot niya kung para sa inyo, wala yung warrant of arrest na yan? So kung walang warrant of arrest, walang dahilan para magtago si Bato de la Rosa. At walang dahilan para mag-absent siya sa mga Senate sessions. Hindi nga ba at pinalilitaw na siya ng kanyang mga kasamaan sa Senado at gawin daw niya ang kanyang trabaho? Ayon po dito sa balita sa ABS-CBN, De La Rosa urged to show up at Senate to do his job. Senator Sherwin Gatchalian said that Senator Ronald Bato de la Rosa needs to show up at the Senate to attend to his duties as a legislator. De La Rosa is Vice Chair of the Senate Committee on Finance, noted Gatchalian, who chairs that panel. Gatchalian added that De La Rosa is also a member of the Bicameral Conference Committee which recently reconciled versions of the 2026 national budget. De La Rosa failed to participate in the BICAM budget deliberations due to his continued absence. However, his lawyer said in December that the senator could still perform his duties despite not being at the Senate. So, pwede ba yun na kahit na hindi ka umattend sa mga session ninyo, basta ginagawa mo pa din daw ang trabaho mo, paano niya magagawa yung trabaho niya kung wala naman siya sa mga sessions? Pero pinagtanggol pa rin siya ni Amy Marcos. Talaga ang tagapagtanggol ng mga DDS, si Senator Amy Marcos. Ito po ang sinabi ni Amy Marcos na inilabas ng GMA News. Senator Amy Marcos on Wednesday said that Senator Ronald Bato de la Rosa continues to do his job despite not being seen in the Senate for nearly 2 months now. Sabi ni Amy Marcos, ang alam ko nagtatrabaho pa rin kasi. Nakakapirma pa rin Pumipirma pa rin. Nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Because he is still working. Sa totoo lang. Ito talaga si Amy Marcos. Maipagtanggol lang ang kanyang mga kaalyado kahit mali-mali na. Sapat ba yung pagpirma-pirma lang ni Bato de la Rosa sa mga dokumento doon sa dapat oras na ginugol niya sa mga Senate sessions? Yun ba ang ibig mong sabihin, Amy Marcos?
trabaho pa rin yun kasi nakakapirma eh. Nakakapirma, yun lang ba talaga ang gawain nyo sa Senado? Pumirma lang ng pumirma? Kahit na hindi na kailangan ang inyong presensya? Abay, huwag na kayong upatid ng mga session nyo. Lahat ng mga senador, sa mga bahay nyo na lang, sa mga bakasyon ninyo, o kung saan man kayo magtago, okay na lang, hindi nyo na kailangan umapir sa mga Senate sessions kasi ang kailangan lang naman sa inyo ay ang pirma ninyo. Paano yan? May hinahawakan pa palang posisyon si De La Rosa sa Senado. Okay na lang yun? Kasi nakakapirma pa naman siya. Ano yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian, Amy Marcos? Sabi kasi ni Gatchalian, I tried to call him many, many times. Cannot be reached yung phone. Simula November 11 pala, ay absent na itong si Senator Bato sa mga plenary sessions nila. Yan po yung araw na nagsabi si Ombudsman Crispin Remulla na lumabas na yung warrant of arrest kay Bato. And since then, hanggang ngayon, nagtatago pa rin si Bato. Pero okay lang kasi pumipirma-pirma pa naman siya. Kaya pa naman niya magtrabaho daw kahit na work from home siya. Ayon kay Amy Marcos. Pero ano tong sinabi ni Gatchalian na I tried to call him many, many times. Cannot be reached yung phone. Sabi pa ni Gatchalian, I would ask the staff. Yun po yung staff ni Bato de la Rosa. Meron kasi siyang chief of staff. And then, mag-smile lang yung chief of staff niya sa akin. Ganun lang. So, okay na yun. Basta mag-smile yung chief of staff niya sa kanyang mga empleyado ni De La Rosa sa kanyang opisina, okay na yun. Trabaho na yun. So, makailang ulit na tinatawagan ni Gatchalian si Bato de la Rosa, pero out of reach lagi ang phone ni De La Rosa. So, ano masasabi ni Amy Marcos dyan? Sinabi niya, work from home itong si De La Rosa, na hindi naman pwedeng sabihin no work, no pay kasi nagtatrabaho pa rin daw. Ito naman ang sagot ni Amy Marcos. Sabi niya, noong umpisa, talagang nagte-text pa yon, referring to Senator Bato de la Rosa. Sumasagot pa. Pero ngayon, di na sumasagot. Natitrace daw yata ang mga cellphone. O ano ba talaga, Amy Marcos? Nagtatrabaho ba? Pumipirma ba? O nagtatago na? Hindi na sumasagot sa phone. So tama si Gatchalian. Ilang ulit na, ilang beses na niya tinatawagan. Not once, not twice, pero maraming beses na at hindi na ma-reach ang phone ni Bato de la Rosa. So kahit na anong pagtatakip pa ni Amy Marcos na nagtatrabaho pa rin daw si Bato de la Rosa, eto lumabas na sabi ni Gatchalian, hindi sumasagot. So napilitan na rin magsalita si Amy Marcos na hindi na talaga sumasagot ng phone si De La Rosa. Pero nung una daw, nagte-text pa daw si Bato. Pero lately, ngayon, hindi na sumasagot dahil baka natitrace daw yung mga cellphone. Dahil oo nga naman, di ba? Alam nyo naman sa intelligence, kayang-kaya nilang itrace ang telepono mo. Tapos ngayon, lumabas tong balita na sinabi ni Richard Heydarian na yes, may nakita tayo. I did not only see the address, I saw the logo, the signature, everything. So lalo lang matatakot si Bato de la Rosa at patuloy yang magtatago. But I tell you, magtago man siya sa pinakamalaking bato o sa kuweba ng mga bato o kung saan mang bato yan, matutuntun at matutuntun ka rin, Senator Bato. So panindigan mo na yung pagyayabang mo dati na ready ka nang samahan si former President Digong sa ICC. Pero sa ngayon, ang hihintayin po natin ang totohanang pag-aresto kay Bato de la Rosa. Dahil sabi ko nga, pagkahaba-haba man ng pagtatago ni Bato de la Rosa, sa ICC pa rin ang tuloy. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Totoo ba itong sinasabi ni Richard Heydarian o tinatakot niya lang si Senator Bato? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnino.